verse 13. Ephesians chapter 4, verse 13. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Kararag tayo. Agyama kami Apo Dios, iti sasao yung binasami, kararag milata kadi Apo Dios, ti panakibiyang ti Santo Espiritu, ta isulat ati mangitud iti sirib kan laing, tapno ija Apo maawatan mi, akas adalan mi Apo Dios lagitoy, kan ore pemod lang, dakat mangitud ti kabaalan, mangiaplikar iti panagbiag mi Apo iti inaldaw. Kararag milata Apo Dios, kadagiti hanya nakaumay, dagiti masakit, physically, kararag mi Apo ti no pagayatan nyo, agasan nyo isuda, bindisyonan nyo Apo, dagiti tumtumaranda, tapno ijay kadi Apo Dios kat makarigabor da, iti physical nga sakasakit da Apo, kat kadagiti struggle iti na espirituan, kararag mimot lang Apo Dios nga da kayo ti makibiyang, amang itod Apo lata iti palagip, manipod iti sasaoyo, tapno ijay Apo kat bumilag da kat agsub makaduamin tumot lang isuda Apo. Kat alama da kayo ti may tantok iti kararag mi tinapatinganagan ni po Miss Kristo. Amen. Amen. Okay, so sa ating mong pagpapatuloy sa ating verse by verse study ng Ephesians ay nang binabalikan ko ito, ada nga dyan pa nun kasla nagsitak dyan pa nunot ko nga sa lodsod. So, may katanungan po sa aking isipan. Ayun po, iwan ko kung may nabasa kayo na spiritual gift na missionary. Ada ba? Ada ba ito spiritual gift na missionary na nabasa yun? Kasi sa ngayon, parang yung missionary, ako nga i-downgrade ti missionary, ay ba no reason that i-downgrade ko. Missionary has played a special role sa pagdating ng salita ng Diyos sa ating lugar. Pero ang katanungan, meron bang spiritual gift na missionary? Sa aking nabasa, wala po. Actually, nung tinignan ko kaninang umaga, ano ba kasi ang missionary? At kailan ito nagsimula? So, missionary, nagsimula daw siya sa 1600. At hango po ito sa New Latin word na missionarius. So, yung English word na missionary, nanggaling po siya sa Latin word na missionarius. Na nanggaling din sa Latin din na miteri. Yung daw miteri, ibig sabihin to send. So yung word to send ay it is synonymous with the Greek word apostolos, to send. Kaya sabi ko, paano na itong mga reform dito na cessationist? Paano na yung mga cessationist? Parang gumawa lang sila ng ibang pangalan para sa word na apostle. Kasi apostle means to send out. At yung first mission na nangyari ay noong 1598 na kung saan yung the Jesuit, Jesuit or Jesuits, whatever, member po sila ng Society of Jesus, ay sila yung kauna-unahan na nagpadala ng mga tao abroad para ikalat yung magandang balita. At doon po nagsimula yung word na mission. So 1600. However, sa salita ng Diyos ay wala pong spiritual gift na missionary, hindi po nagbigay ng Diyos ng missionary. Ang binigay niya po apostles, prophets, evangelists at pastor, teachers. Bagamat nakita natin, missionary means to send. So, para bang synonymous siya sa apostles. Kaya doon ako kanina talagang nagtatanong sa aking sarili. Akala ko ba cessationist ang mga ito? Ba't ginagamit nila yung term na missionary? But anyway,
That's just part of learning na minsan talagang mapapatanong ka talaga. So, nakita po natin na may apat na grupo ng kalalakihan na binigyan ng Diyos sa iglesia. Yung unang dalawa, sila po yung mga apostles at mga propeta. Sila yung tumanggap ng salita ng Diyos at sila rin po yung sumulat. At yung pangalawang grupo, sila po yung evangelist at saka pastor teachers. At yung mga evangelist, nakita po natin ano bang gift ito? It says proclaimer of the good news. Sila po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos, they rebuke, they exhort, nagsasabi po sila kung mali yung ginagawa natin, nagpapalakas po sila ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At saka yung pastor teachers. Yung pastor, nakita po natin, siya po ay isang shepherd, nag-aalaga po siya ng mga tupa ng Diyos. At saka yung teacher, yung didasko, ibig sabihin, nagtuturo. So, pastor teacher ay nag-aalaga at nagtuturo ng salita ng Diyos. So, si apostle, si propeta, at saka si evangelist, at saka si pastor teacher, lahat po ito ay related po sa salita ng Diyos. Hindi po pwede na gumawa ang mga ito apart from the Word of God. Palaging ang mga ito, palagi nilang dala-dala po yung salita ng Diyos. Bagamat, sa atin po, ewan ko sa inyo, pero sa akin, I believe in cessationism, na ibig sabihin yung mga sign gifts, gaya ng mga apostles, gaya ng mga propeta, healings, ano po yun? Speaking in tongues, ay natapos po yung kanilang mga tungkulin. So, natapos po yung kanilang mga tungkulin. Kasi, related po siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, when we have now the completed canon of Scripture, hindi po natin kailangan ng apostle. Kasi, wala na po silang tatanggapin na salita ng Diyos kasi nakasulat na po lahat. Wala na pong propeta. Bagamat meron yung mga nagsasabi na propeta sila, hayaan nyo sila. Let them be accountable to the Lord. But anyway, so yun. So nakita po natin, ano ba kasi ang purpose ng mga grupo ng kalalakihan na ito na binigay ng Diyos? Actually, sabi nga natin, binigay ng Diyos sa iglesia. Hindi po namin pinili na maglingkod sa Diyos bilang isang pastor, teacher, or isang evangelist. Siguro, kung tatanungin mo yung mga pastors, iwan ko kung talagang meron nung bata pa sila, gusto nilang maging pastor. Nung makita mo yung bang trabaho ng pastor, talagang mapapaayaw ka talaga . But anyway, gaya nga ng sabi ng isang awit na not what I wish to be or not what I choose to be, pero ang Diyos ang siyang pipili. Kaya itong mga evangelist at mga pastor teachers ay Diyos po ang pumili sa kanila at Diyos po ang naglagay sa kanila sa iglesia. Kaya kung may mga feeling na tinawag ng Diyos na magpastor, talagang wala kayong lusot. Wala kayong lusot. Kasi Diyos ang pumili. Wala ka talagang magagawa. So anyway, naibigay ang mga grupo ng kalalakihan na ito, una, nakita natin sa verse 12 na for the equipping of the saints. Yung word na equip ay talagang ihanda po yung iglesia, yung mga membro ng iglesia, maihanda po sila ng wasto para sa trabaho ng iglesia or for the works of the ministry. Paano po yung paghahanda? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya, ang paghahanda po na gagawin natin, ito lang salita ng Diyos. Ito po yung basahin natin. Bagamat sa mga seminary at saka sa mga Bible schools,
Sabi ng isang teacher ko noon, alam mo, sabi niya, kung gusto mong magmasteral, you are mastering the work of others. You are mastering the work of others, sabi niya. Totoo naman. Diba? Pero, sa atin po, nabigay itong 4 na grupo ng kalalakihan para ihanda po ang bawat isa sa atin, sabi po, for the work of service. Ano pong work of service na ito? So, sabi natin, babalik tayo ng verse 7. Ano yung nasa verse 7? Sabi po doon, each one of us, grace was given. May nabigay po sa atin, sa bawat isa sa atin na gawain sa loob ng iglesia. Kaya wag po nating sabihin na ako po'y tagapapudot ititugaw na petitaduma. Meron daw yung isang membro ng isang iglesia, sabi daw niya. Pagkatapos ng kasi ewan ko ba kung sa ibang churches yung ma-establish na malaki yung building, after daw yung kadalasan nakita ko to nung kami po ay nag-aaral sa school. After the service ay bababa po yung pastor, pupunta po siya sa pintuan at sisikan lahat. Meron daw yung pinakahuli na lumabas. At yung tinuro po ng pastor noon is spiritual gifts. At nung lumapit daw yung babae, sabi niya, "Oh, thank you, pastor." Sabi niya. Kasi ngayon, nalaman ko na ang aking spiritual gift ay criticism. Criticism daw yung kanyang spiritual gift. Siya yung number 1 critic ni pastor. Pero wala pong spiritual gift na criticism. Bagamat each one of us, you can read that in Romans at saka 1 Corinthians, makikita po natin doon yung mga listahan ng mga spiritual gifts. Bagamat sabi ko nga, meron na yung natapos na yung kanilang mga tungkulin na spiritual gifts at meron pa rin yung nagpapatuloy. So, yun. Each one of us, grace was given. So, masasanay po tayo sa salita ng Diyos kung paano natin gamitin ang mga spiritual gifts na mga yon. And then, sabi po doon, isang purpose ng equipping ay to the building up of the body of Christ para lumago yung katawan ni Kristo. Unang-una, primarily lalago spiritual health. Kasi hindi po tayo makagawa kung hindi po tayo healthy spiritually. Bagamat, I do not know how kung paano gamitin yung word na healthy sa spiritual kasi every now and then may sakit tayo. Diba? Si Salmista David nga basahin niyo yung Psalm 119. Pinakita doon kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos, kung paano yung salita ng Diyos binabago si King David. Pero pagdating mo sa verse, sa pinakahuli na verse, sabi doon, Lord, I'm prone to wander. Yan pa rin tayo. We are prone to wander. But anyway, nabigay ang mga spiritual gifts na ito in order to build us up spiritually. At when we are built up, anong sabi ng Diyos kay Pedro? Si Satanas ay nagpaalam para sipsipin ka na parang trigo. Pero pagbalik mo, palakasin mo yung mga kapatiran. So, the building up of the body of Christ. At pagdating po natin sa verse 13, makita po natin dito, sabi dito, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the status which belongs to the fullness of Christ. So dito, makikita natin yung purpose. So, kung bakit ba kailangan natin ng equipping? Bakit nga ba kailangan natin ng equipping? So dito, sabi po dito, until. Parang hanggang
sa makamit natin ang mga bagay na ito. So, may dalawang may katanungan dito. Kasi nga sa first phrase, yung unang phrase dito, sabi niya, until we all attain. Parang sinasabi na wala pa ang mga apat na bagay na ito, yung unity of the faith, the knowledge of the Son of God, the mature man, at saka the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. So parang sinasabi na wala pa ang mga ito. However, ano ba ang ibig sabihin ng word na until we all attain? Hanggang sa makamit natin, hanggang sa lahat po tayo ay makamit natin ang mga apat na bagay na ito. So parang unang meaning sinasabi na walang unity of the faith, wala pa tayong unity of that faith, wala pa po tayong knowledge of the Son of God, wala pa pong maturity, wala pa pong Christ-likeness. Makakamit lang po natin ang mga ito habang dumadaan po tayo ng equipping, work ministry, at saka edifying. Ayun po yung parang unang meaning nito. Pangalawa, meron tayo, bagamat partial, hindi pa buo. So we have partial unity of the faith, we have partial knowledge of the Son of God, partial maturity, ayun ko kung partial Christ-likeness. Basta meron tayo ng mga ito. So, ang sinasabi ng equipping dito, ang sinasabi ng work ministry, ang sinasabi ng edifying, ay nangyayari ang mga yon para ang mga bagay na ito ay unti-unti po nating maintindihan at maisabuhay bilang isang mananampalataya. And the consummation nung apat na ito ay sa panahon na babalik ang ating Panginoong Hesukristo. So yun po yung dalawang possibilities. Ewan ko kung ano sa inyo. Kasi sabi nga, the unity of the faith, kung sinasabi natin na wala, babalik tayo ng, ano yan? Anong verse yung pinag-aralan natin? Sa chapter 4 din? Na kung saan, there is one body, one spirit, just as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, and through all, and in all. So, sabi dito, one faith. At yung faith na ito, ito yung doktrina. Ito yung salita ng Diyos. So, parang sinasabi na, meron ito sa atin. Bagamat ang problema ay hindi po natin lubos na naintindihan. Hindi po natin lubos na nakita ang mga bagay na ito at napanghawakan. Kaya patuloy po yung ating pag-aaral. Para ang mga bagay na ito, bagamat we cannot attain yung talagang peak ng unity of the faith, ng knowledge of the Son of God, yung maturity, spiritual maturity, at saka Christ-likeness sa mundong ibabaw na ito, pero pagdating ni Kristo, makakamit din natin lahat ng mga ito. So sabi, until we all. So si Pablo dito, sabi niya, all without exception. Lahat po tayo papunta dito. Wala pong mga Kristiyano na elite. Wala pong mga Kristiyano na alam nila lahat. Wala pong Kristiyano na totally Christ-like. Na yung pananamit niya, ewan ko kung alam niya yung pananamit ni Kristo. Na yung pag-iisip niya ay talagang
gaya ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesus. Yung pananalita niya ay gaya rin ng pananalita ng ating Panginoong Hesus. Wala pong Kristiyano na gano'n. Kahit sino pang pastor, kahit sino pa man kahit ano pa man yung kanyang tungkulin sa loob ng iglesia, wala po. Kaya sabi ni Pablo, we all, lahat po tayo, papunta dito. Bagamat mayroon na tayo ng unity of the faith kasi sabi na doon, at saka kung maalala natin yung panalangin ni Kristo, Father, may be the one as we are one. Kaya pag hindi natugunan yung panalangin ni Kristo doon, isa lang ang ibig sabihin nun, hindi Diyos si Kristo. So, lahat po tayo papunta dito. So una, sabi po, the unity of the faith or the oneness, yung pagkakaisa sa salita ng Diyos. Pagkakaisa sa salita ng Diyos. The gospel. We have only one gospel. Hindi po tayo maniniwala dun sa mga katuruan na iba po yung gospel ni Pablo at iba yung gospel ni Pedro. Kasi sabi nila, yung gospel daw ni Pablo para sa mga Hintil. Yung gospel ni Pedro para sa mga Hudyo. Ano yung kanilang binabahagi na ebanghelyo? Di po ba? Yung kamatayan, yung pagkalibing at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung ebanghelyo eh. So we have one gospel. Bagamat, in sharing, sa pagbabahagi siguro, doon po nagkakaroon ng pagtatalo. Kasi sabi ng iba, sundan mo ako sa panalangin na ito. Di ba? Meron ng mga yon. Pero yung iba, sabi nila, basta ibabahagi na lang natin yung salita ng Diyos, bahala ng Diyos Espiritu Santo na bigay buhay sa kanyang salita at magbago sa tao na ito. So, but anyway, the gospel is one. We have that unity of faith. We have unity of the gospel. That is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Doon po tayo nagkakaisa na ang kaligtasan belongs to Christ alone. So ito po yung gospel that was once delivered unto the saints. Yun po yung pinag-aaralan po natin sa Jude. Na ito yung gospel natin. Kaya lahat naman po siguro ng mga Kristiyano, evangelical, quote and unquote, naniniwala sila na the gospel is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yan po yung gospel. At doon po tayo nagkakaisa. Bagamat, sabi ko nga, yung presentation minsan, doon tayo magkakaiba. Pero, iisa po yung sinasabi natin. Kaya nga sabi ni si Rupertus, kaya hinanap ko kanino ba nang galing yung sayings na ito. Sabi ni Rupertus Hamildenius, 17th century na German theologian, sabi po niya, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. So in essential, ano yung essential? The gospel. Non-essential, mga katidara, dinardaraan. And that is non-essential. Pero sabi niya, sa lahat ng bagay, pag-ibig. Pag-ibig ang siyang dapat maghari sa ating mga Kristiyano. Bagamat meron yung diversity, in an essential matter, sabi niya, liberty, bahala ka na dun. Kung gusto mong kumain ng dinuguan, bahala ka na dun. Kung siya hindi, bahala siya dun. Pero, in the gospel,
in the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, doon po tayo nagkakaisa. Hindi po pwede na may dalawang ebanghelyo. Hindi pwede. Iisa lamang po. Pangalawa, sabi po dito, and of the knowledge of the Son of God. Knowledge. Ito yung favorite ng mga yung mga nag-aaral ng Greek. Ito yung word na ginosko, epiginosko. Epiginosko kasi yung word na epi is intensifier, parang pinabibigat niya yung verb na kanyang sinusundan. Ginosko is to know, to fully know. So, sabi dito, ang mga Kristiyano, lahat po tayo ay magkakaroon ng full knowledge or discernment. O kaya, magkakaroon po tayo ng personal na experience patungkol po sa ating Panginoong Hesus. There is that personal, intimate experience. Hindi po yung sinasabi na, ay nagsalita si Lord Jesus sa akin, ganito ang kanyang sinabi. Hindi po ganun. Pero dito, yung knowledge na ito, ay pupunta po tayo sa upgrading ng ating pagkaalam patungkol po sa Kanya. Di po ba, nung umpisa, ewan ko kung sino sa inyo ang hindi lumaki ng Sunday School. Lahat po tayo lumaki ng Sunday School. Salamat sa Diyos at ganyan. Pero, sa mga hindi lumaki ng Sunday School, ang una po nilang nalaman patungkol sa ating Panginoong Hesus ay siya yung tagapagligtas. He is the Savior. Na ikaw o ako, dahil sa aking kasalanan ay pupunta ako ng impyerno. Pero nagbigay ng Diyos ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkamatay sa cross. At kung tatanggapin ko, hindi maliligtas ako. O, di po ba ganyan? At doon, nagsimula ang karamihan ng mga Kristiyano, yung mga hindi lumaki ng Sunday School. Pero, kalaunan, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikinig sa mga pastors at saka teachers, doon nila nakita, nay, ganito pala si Kristo. O, di ba? Sino si Kristo? O, basahin mo sa Philippians chapter 2. Saan siya nanggaling? Ano ang kanyang ginawa? Kaya basahin mo sa Hebrews. At doon mo makikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung sinasabi dito na the knowledge of the Son of God. Hindi lang po yung kaalaman, basta't kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesus. Yun po yung personal na kaalaman na nagagamit po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Na hindi yung sinasabi ng iba na, uy, ang galing ng pastor na yan Magaling nga siya sa utak. Marami siyang alam patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya rin si Satanas, marami rin siyang alam patungkol sa ating Panginoong Hesus. Pero wala siyang personal na connection sa ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang personal na relationship. At yung ginosko na ito po yung sinasabi. Na ikaw at ako, meron po tayong personal connection, intimate connection, yung talagang madikit na connection sa ating Panginoong Jesucristo. Na alam po natin na siya yung ating buhay. Yung sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2:20. Ano sabi po niya doon? I live, yet not I, but Christ who lives in me. Doon mo natin makikita na there is that growing knowledge patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. At doon po magagamit yung equipping at saka yung edifying na
ginagawa ng mga pastor, teachers, at saka mga evangelist. So makita po natin dito na hindi po natin makakamtan o magkakaroon ng kaalam sa ating Panginoong Jesucristo maliban sa kanyang salita. You cannot receive it in dreams. You cannot receive it in vision. Hindi mo po matatanggap ang mga yun sa mga visions at saka mga dreams. Sa pamamagitan po ng salita niya, makukuha yung mga yun. So the knowledge of the Son of God, sabi ni Pedro, anong sabi niya sa 2 Peter 3:18? But grow in the grace and knowledge of our Savior, of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ito yung sabi niya. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 2. Sa Colossians 2:2, sabi po that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God's mystery that is Christ Himself. So sabi po, resulting in a true knowledge of God's mystery. Dahil po patungkol yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung may totoong kaalaman or pagkaalam patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin may palso din po na kaalaman. So mahirap talaga. Jackie na po nulang gamin na di, ibaga tayo niya. But anyway, as I've said earlier, bagamat sa gusto po namin, minsan hindi natutupad. But anyway, as your pastor, I can assure you na ako po ay nag-aaral, ako po ay minsan nga, sabi ko, mahirap to. But anyway, doing my best to study in order to give to you para mabigay sa inyo yung salita ng Diyos. Yung kahulugan ng salita ng Diyos. So sabi po, the knowledge of the Son of God to a mature man. Yung word na mature, telos, ibig sabihin completion or fully developed or full grown. Mature man, ito po yung kasalungat ng nasa susunod na verse na kung sabi doon ay we are no longer as infants. Mature man, ibig sabihin talagang na-reach niya yung kanyang edad para tawagin na adult. So, here, pinapakita na yung patuloy na equipping or paghahanda at paglago ay patungo po to sa spiritual maturity. At hindi po to nakukuha sa katagalan ng paninilbihan sa Diyos. Kasi marami pong mga Kristiyano ang jay ko na tayo ngayon nga pinudpudan jay dalan. Manipo jay balay da ingana jay kapilya. Napudpudan diya iti kamamarcha iti Miyerkules, iti Domingo, kun other church activities. However, handa nga din makdakkel spiritually. Anong dahilan? Kasi po, ang measurement nila, ang pagsukat po nila ng spiritual maturity is length of service. Length of service. Kaya pwede na sila sa SSS at saka sa mga benefits. But in spiritual matters, hindi po yun ang usapan. Ang usapan po, ibabalik tayo to the knowledge of the Son of God. Doon po yung spiritual maturity. Hindi po sa katagal po nating Kristiyano. Meron nga isang matagal na Kristiyano, alam niyo kanyang-kanyang awit. Tarong pareha, sika, ukra na palangguad ka. Yun yung kanyang awit.
O kaya sa testimony. O sinong gustong magbigay ng testimony? O ako. Ano yung kanyang testimony? Replay lang ng testimony niya last Sunday. Kaya kung magbigay naman kayo ng testimony, at hindi yung replay. Ano ta nga dyan kilaban? Dyan kilaban. At saka kung magbibigay ka ng testimony, nakabase po yan sa salita ng Diyos. Kasi doon tayo lalagoy sa salita ng Diyos. So ito, the mature man, ay pinapakita na ang isang Kristiyano ay dumaan sa proseso ng equipping. Eh, bakit ba proseso ng equipping? Kasi nakita po din natin sa earlier chapter, sa chapter 1, na kung saan ay tayo po ay sons of God. Hindi yung son of God, the son of God. Tayo po ay sons of God. Kasi magkaiba po yung the Son of God. Kasi yun po patungkol yan sa ating Panginoong Hesukristo. Yung definite articulated na singular na Son. O capital letter pa, dagdag mo. Pero yung sons of God, yung plural, doon po. Sama tayo doon. So, ang isang Kristiyano ay dadaan siya sa pagiging nephews. Yung word na nephews, ito yung nagamit dito sa verse 14 na infants. Hindi pa nila alam magsalita. Kalalabas lang na baby. Tapos, susunod, pupunta tayo ng paideon. Ano yung paideon? Ito yung mga bata na parang nag-umpisang lumakad. At saka tiknon, ito na yung mga 12 years old siguro, paakyat. At saka yung huyos, ito yung huyos na to ay pwede nang ibigay sa inyong mana. So may bibigay na yung mga mana na bigay ng Diyos. Hanggang sa maging isang mature man. Kaya dadaan po tayo ng proseso, hindi po to makukuha sa isang tulugan. Sa yung bang pagbasa ng ilang chapter read ka. Ilang verses read. Ay, bagamat maganda yun ang programa, pero those are the process na kung saan dadaan po tayo. Kaya nga, sabi ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 28 and 29, Colossians 1:28 and 29, sabi po, we proclaim Him, sino? Si Kristo. Admonishing, yung word na admonishing dito is ilagay sa isipan, patuloy na ilagay sa isipan ng lahat ng tao. Admonishing every man, in teaching every man with all wisdom. Ano tong wisdom? It refers to Christ. So that we may present every man complete in Christ. Yung word na complete dito is ito yung word na mature. So, maturity, kailangan po tayong dadaan sa mas talagang mga katuruan galing sa salita ng Diyos. Kaya, wag po nating sabihin na, apay nga tanga nakadumakdakkel. Apay nga tanga kaslaon ti improvement, iti pa nagbiag ko nga na espirituan. Anya nga ipiman, no, ada ka pa lang dyan nipios, ada ka pa lang dyan paideon, ada ka dyan tiknon. Awang ka pa lang dyan mature man. So ako naman lang ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 7. 1 Corinthians 2, 6 to 7, sabi po, yet we do speak wisdom among those who are mature. Ayun o yung word na teleos. A wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age who are passing away.
So yung karunungan na tinuturo dito ay hindi po nanggagaling sa libro na sinulat ng mga tao sa university or whatever. Sabi niya po sa verse 7, but we speak God's wisdom in a mystery. The hidden wisdom of God which God predestined before the ages to our glory. Sino po yung wisdom of God? Yun po yung magandang balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang tanong, sino nga rod ti mature nga Kristiyano? Si kanada ta pastor, baka ko nayo. Haan mo ta. Who is a mature man? Or who is a mature Christian? A mature Christian is someone whose thoughts, words, and actions are continually guided by the Scripture in its proper hermeneutics. Yung pong mature na Kristiyano ay siya po yung yung kanyang isipan, yung kanyang pananalita, yung kanyang mga gawa ay nakabase po sa salita ng Diyos. Siya po yung mature man. Hindi lang basta-basta nakabase sa kasalita ng Diyos, but in its proper hermeneutics na sabi. Na hindi po basta kumuha ng salita ng Diyos ay ina-apply niya. However, the final consummation of spiritual maturity is at the blessed hope. Kaya huwag po kayong manghinaan ng loob pag paminsan-minsan sa buhay po natin ay nagkakaroon ng problema, spiritual problems. Kasi we are not yet there. We are not yet there. Hindi po tayo, wala pa po tayo dun. Pero hindi naman rason yun para sabihin na, ay wala pa tayo dun, kaya pwede pa ito. Di lalong hindi ka lalago. So, habang andito po tayo, ay patuloy po tayo sa pag-aaral, pagkikinig ng salita ng Diyos at kanyang application sa buhay ng bawat isa sa atin. And then, makikita po natin na meron yung unti-unting paglago with regards to spiritual maturity. Kaya sabi ko nga, hindi po ito makukuha ng isang tulugan, isang basahan at isang pakikinig. Kailangan po ng consistency, yung patuloy na pag-aaral. And then, sabi po, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. So, may tatlong salita dito na tingnan natin. Una, yung measure, jerukod. Dito po nanggaling yung word natin na metro, yung panukat, or tape measure. Yung word na metron, measure. Pangalawa, yung stature. Stature is full-aged. Full-aged, ibig sabihin na talagang narating na niya yung taon na yun. At saka, or otherwise, yung height. It's either height or age. Kaya kawawa kayo kung dumating na kayo sa yung full height. Kasi wala nang pag-asa doon. But anyway, yan sinasabi dito, the fullness of the stature is the height. Hindi lang sa taon, pero including the height. And then the fullness. The fullness is the word pleroma, na ibig sabihin ay talagang pupunuin completely. So, sabi, to the measure of the stature which belongs to Christ. So, kung bibigyan po natin ito ng, kung i-reword po natin, parang sinasabi na, the ultimate measure or standard for spiritual growth or maturity is the fullness that belongs to Christ. Yung ultimatum na sukatan o standard
ng paglago spiritually or maturity ay yung completeness, yung totality na pag-aari ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo mismo. So the ultimate measure of our spiritual growth is Christ. Hindi po ako. Hindi po yung mga apostles, hindi po yung mga propeta, hindi po yung mga evangelist. Kaya don't compare yourselves to the pastor. Kung gusto niyong lumago, don't compare yourselves to those evangelists. Wag po. Wag po maging sukatan yung mga pastor. Bagamat we respect them as to their calling, wag po natin gawin silang sukatan. Kasi, may isang Kristiyano or may isang iglesia sa Amerika, yung seating capacity ng kanilang tabernacle is aabot ng 10,000. Pero, nung nagkasala yung pastor, yung 10,000, walang 1,000 na naiwan sa iglesia. Anong sinasabi ko dito? Yung spiritual maturity po natin, huwag nating itingin sa tao. Kasi, the ultimate measure ay walang iba kundi si Kristo. Siya yung sukatan. At saan si Kristo? Ay, babalik tayo ulit sa sinabi ni Pablo. And I live, yet not I, but Christ lives in me. So Christ dwells in us through the Word and through the Holy Spirit. Kaya, dito po tutungo yung equipping, yung work of service, at saka yung yung isa? Building up of the body of Christ. So the ultimate purpose ng Diyos is Christ-likeness. Yan po. Hindi Aurelio likeness. Mahirap na pag ganun. Kaya nga ang sinabi is Christ-likeness. Hindi po kagaya ng mga tao, kundi kawangis ng ating Panginoon Jesucristo. That is the ultimate purpose of God para sa ating lahat. Kaya nga sa Romans chapter 8 verse 29, anong sabi po dito doon? Romans chapter 8 verse 29, sabi po, for whom He did foreknow, He also did predestinate, conform to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Kung King James o yung Bible ninyo, pakitanggal niyo po yung word na to be, yung preposition na word na to be. At sabi ng mga scholars, pag wala yung preposition na to be, ibig sabihin, yun na yun. Yun yung talagang ultimatum na purpose ng Diyos sa buhay natin. That is conformity, yung magiging kawangis ni Kristo. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 2 verse 10, sabi po niya, and in Him you have been made complete. Yan yung word natin na teleos. Ay pleroo. We are complete in Christ. Wala po tayong pagkukulang. Bagamat sa buhay natin ay maraming mga time na tayo po ay nanghihina, meron yung time na tayo po ay nagkakaroon ng problema spiritually, but then be rest assured that we have Christ within. At patungo po tayo to Christ likeness. Bagamat sabi ko kanina, we cannot attain, hindi po natin makakamit yung buong buo na magiging kawangis ni Kristo, but then when He comes,
Sabi ni John, when we see Him face to face, then we shall be like Him. Yun po yung blessed hope natin. At yun po yung pinaka-ultimate purpose ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Shall we pray? Father God, I thank you for giving sa pagbibigay niyo po ng mga grupo ng mga apostles, mga propeta, mga evangelists, at saka mga pastor teachers to equip us for the work of service and for the building up of the body of Christ. Para kami po ay tutungo sa pagkakaroon ng pag-iisang panampalataya, pagkakaroon ng intimate personal relationship sa aming Panginoong Jesucristo at magiging mature spiritually at the ultimatum, Lord, conform to our Lord and Savior, Jesus Christ, Christ-likeness. Bagamat ang lahat ng mga ito ay hindi po namin makakamit sa mundong ibabaw na ito, but we do look forward, Father, sa panahon na kung saan ay babalik ang aming Panginoong Jesucristo, na kung saan sabi ni John, that when we shall see Him, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, Father, we thank you for this hope that you have given to each one of us. Your name be exalted and be glorified sa lahat po naming ginawa at gagawin pa sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo.